Diet and Foods, page 16, paragraph 3, sabi po dito, the living organism is God's property. It belongs to Him by creation and by redemption. And by a misuse of any of our powers, we rob God of the honor due to Him. Grabe, para pala akong magnanakaw, Dok, kapag kunyari, hindi ko iningatan kung ano yung... Kasi tinubos ako eh. Tinubos ako ng Diyos at kinreate ako ng Diyos bago niya pa ako tubusin. Siya pang may-ari sa atin. Oo. Di ba sa 1 Corinthians 6:19, ang ating katawan ay templo na pinamamahayanan ng banal na espiritu. Ang ganda nun, no, mga kaibigan, kasi kailangan po nating isipin din na sino ba talaga yung nag-create sa atin? Sino ba talaga yung may lalang sa atin? Sino ang may-ari ng katawang to? Kasi kung hindi natin iingatan, parang binaliwala na lang natin kung sino yung naglalang sa atin. At dun sa binasa natin kanina, ninanakawan natin ang Panginoon. Kasi pag-aari niya tayo eh. At kung isasantabi natin kung ano yung original na sinasabi niya na, ay Gladens, ito ang kainin mo kasi alam ko kung ano yung tamang kainin mo, ito yung makabubuti sa katawan mo dahil ako ang naglikha sa'yo. Ang ganda ng Dok. Habang ina-analyze ko nga yan nung pinag-aaralan ko yung immunology, di ba merong first defense, may second, may third. Barrier yung una, di ba? Innate yung pangalawa. May adapted immune system. Kung pag-aaralan mo yung whole subject na yan, eh masasabi mo na wala yung military, wala yung defense ng ating bansa at kung ano man yung defense ng Amerika. Something matutulala ka eh. Kaya yung tinatawag na defense mechanism natin, talagang doon mo nalaman na sobrang hindi kayang abutin ng isip ng tao. Ang sabi nga, kung pag-aaralan mo yung love ng Panginoon sa tao, sasabog ang brain mo. Kaya pag nakita mo yung value natin, doon pa lang, just imagine yung mata, gaano kalayo yung bituin. Bakit abot ng tanaw natin yan? Bakit natatanaw natin yung napakalalayo at na-differentiate natin different colors? Alam ba, every seconds, napabago ang kulay ng langit? Isang bagay yan na nagbibigay pala sa atin ng tinatawag na subliminal reaction, na instead of turning it into negative reaction, if you know how to handle it right, you will realize that we are blessed by God. Amen. For being part of the world. Ngayon ang tanong, hindi lang naman tayo dito inilalaan ng Panginoon. Meron siyang tinatawag na eternal life. Kaya kung maintindihan mo talaga itong gift ng Panginoon na kalusugan, gift ng Panginoon na buhay, yung lumabas ka sa mundo, believe me, and that's something. Regalo na talaga yun sa'yo. Hindi biro ito. Ngayon nandiyan ka na, mamimili ka lang kung ano yung para sa katawan na binigay niya. Na alam mo yung taba ay dalawa, isang peke, o mali, o isang counterfeit, at isang tama. Ang gagawin mo, doon ka pakakampi. Sa alam mo na makakasama sa katawan na mo. mamamatay ka ng dahan-dahan. Yun yung isa sa napakaganda na alam mo kung bakit kung nasasabi ito. Hindi ka makakatulog talaga kung isipin mo yung nag-iintay sa atin na buhay na walang hanggan eh. Eh dito lang, ayaw nating mamatay, di ba? Kung normal ang brain mo, hindi mo papabayaan ito. Kunyari, naglalakad ka. Nakita mo, tibag yung pupuntahan mo. Di ba pag normal ka, atras ka? Okay, nagdadrive ka. Nakita mo, mababangga yung auto mo. Magagasgasan. Move mo. And that is gift from God. The same thing with food. Alam mo na, kakapal yung blood vessels mo. Na yung taba na kinakain mo, mamumuo doon sa ugat ng dinadaluyan ng dugo mo. And then mahirapang mag-pump yung heart mo ng dugo. Kaya ang mangyari, magkakaroon ka ng tinatawag na pwede kang atakihin sa puso. Bunga lang nung mga nakasanayan mong pagkain na alam mo naman na may choice ka naman para ihinto ito. Kaya ang tawag ko doon, yung alam mong ikamamatay mo, yung isang bagay na alam mo na hindi maganda sa katawan mo, there's something wrong doon sa tinatawag na frontal lobe. Totoo yan, Dok. Yun yung didiscusin natin. Kung paano mabuong muli yung normal na functions ng frontal lobe na napakagandang pag-aralan. At part niya ng neuroplasticity. Na ang iisipin natin ay ano ba yung makakabuti sa katawan ko at hindi yung makakasira sa katawan ko. Ito actually, isang pamamaraan lang ito na
paalala ito eh. Hindi naman para maging parang nasa school tayo. Eh, syempre, alam natin na merong mga saturated fats,